Guilty nga ba si Duterte of crimes against humanity? Ito ang kasong hinaharap niya ngayon sa ICC at dahil to dun sa kanyang war on drugs nung panahon niya bilang presidente ng Pilipinas. Ngayon ang nagtataka na lang ako pag tinignan mo kasi nung time na naging presidente siya, mga lumalabas according to PNP estimates over 6,000 people were killed by the police. Pinatay ng ating kapulisan nung panahon niya as presidente. Tapos hindi lang yon. Pag tinignan mo yung Human Rights Watch groups, lumalabas sa parang halos 30,000 daw yung mga napatay ng hindi lang mga kapulisan, pati mga vigilante groups nung panahon ni Duterte. Ngayon, ang tatanong mo na lang, ito ba ay nangyari dahil sa kanyang deklarasyon na gusto niyang patayin lahat ng drug addict, drug pusher, drug lords? O kaya nagkataon lang na lumakas ang loob ng mga vigilante na pumatay ng mga drug addict at drug lords at drug pushers? O kaya marami lang biglang naging abusadong mga kapulisan nung panahon ni Duterte at wala siyang kinalalaman dun sa mga nangyari. So yun ang argumento na binibigay ng mga sumusuporta kay Duterte, yung mga ibang sumusuporta kay Duterte na parang yung mga nangyaring pagpatay ng mga kapulisan natin ay yung mga abusadong pulis o yung mga narco cops at mga ninja cops at hindi daw ito yung mga matitinong pulis. At yung mga ibang pagpatay daw ng mga vigilante ay mga drug wars daw yan ng mga magkalaban ng mga drug cartels. Ganun daw yun. At hindi daw dahil kay Duterte yon. Ngayon titignan nga natin kung ano ba talaga yung nangyari nung panahon ni Duterte. At tingin ba nyo na wala talagang kinalalaman si Duterte sa pagdami ng mga namatay na mga Pilipino nung panahon niya? Kasi yung may ibang kampo naman na sumusuporta kay Duterte na kaya nga nila mahal na mahal si Duterte ay dahil alam nila na pumapatay siya ng mga tao. At ang pinapatay lang daw niya ang mga masasama. Mga drug dealers, mga drug pushers, mga drug addict lang daw pinapatay. Suportado daw nila yung pagpatay ni Duterte dito sa mga drug addict na to. So ngayon, nakaharap na si Duterte sa ICC, International Criminal Court, at galit sila. Dahil ang tingin nila ay walang hustisya para kay Duterte. Dahil ginawa lang naman daw niya yon dahil mahal niya ang Pilipinas. Kaya niya pinatay ang mga drug dealer, mga drug addicts. At tama para sa mga mata ng mga sumusuporta kay Duterte na patayin ang mga drug addicts. Dahil may mga iba sa kanila sinasabi na ang lahat ng drug addict ay rapist. Mga drug addict ay mga mamamatay tao. At galit sila sa mga drug addict na mamamatay tao at mga rapists. Kaya dapat patayin lahat ng mga drug addict. Kung totoo nga yun, edi dapat nga, yun na nga, sinabi ko na nga sa isang video ko, edi dapat galit sila kay Kitty Duterte. At dapat sa kanilang pag-iisip, dapat patayin si Kitty Duterte. Dapat pati na rin si Baste, di ba? Kung ganyan sila mag-isip, edi dapat galit din sila kay Kitty at kay Baste at dapat patayin din kung yan ang pag-iisip nila. Di ba? So yun ang problema. Ay ang mga sumusuporta kay Duterte na alam na mamamatay tao si Duterte ay may what they call selective judgment. Dahil pinipili lang nila kung saan sila galit, pero sinasabi lang galit sila sa rapist o sa mga mamamatay tao, pero hindi sila galit kay Duterte, pero mamamatay tao si Duterte. Tapos, galit sila sa mga drug addict, pero hindi sila galit kay Kitty Duterte o kay Baste. Bakit kaya? 'Di ba? So, doon mo nakikita yung problema sa pag-iisip ng mga sumusuporta kay Duterte di sa kasong to. Ngayon, tignan nga natin. Kasi sa akin, ganito yan. Galit ako sa lahat ng rapist at lahat ng mamamatay tao at lahat ng magnanakaw. Kahit na nagda-drugs o hindi, galit ako sa kanila. So, kung drug addict na rapist o drug addict na mamamatay tao, galit ako doon. O kaya rapist lang siya at na hindi naman nagda-drugs, galit din ako doon. Hindi ako pumipili. Dahil para sa akin, ang pagre-rape mali, ang pagpatay ng tao ay mali. Period. Wala nang iba. Kaya kahit sino man ang mamamatay tao, galit po ako doon. Ngayon, hindi po ako tulad ng mga sumusuporta kay Duterte na naniniwala na kailangan patayin lahat ng mga to. Para sa akin, importante na maparusahan sila. Oo. Pero bago sila maparusahan, kailangan po muna dumaan sa tamang proseso. Bakit? Kasi po, may mga paminsan-minsan nagkakamali. At pag hinusgahan mo ng kamatayan ng isang tao na hindi magkaroon ng pagkakataon, depensahan sarili nila, pwede tayong magkamali at pwedeng may mamatay nang hindi naman talaga guilty o hindi naman talaga pumapatay ng tao o kaya hindi naman talaga nangre-rape. Kung yan ang palagi niyong iniisip. 'Di ba?
So ngayon, pag tinignan mo tong kaso ni Duterte, kaya siya nasa ICC. Kasi nga, lahat ng tao ay kailangan may pagkakataon na depensa ng sarili nila, including si Duterte. Na alam naman natin, siya mismo inaamin niya na pumapatay siya ng tao. Ilang beses na niya ito inamin. Halos pinagmamalaki na nga niya ngayon eh. Kasi nakikita niya na kahit pinagmamalaki niya pumapatay siya ng tao, pumapalakpak pa rin ng mga Duterte supporters. Yan ang problema. Kayo pa ang nagbibigay lakas loob sa kanya para pagmayabang niya yung mga pinatay niya. At naalalahanin niyo, inamin niya na pumapatay na siya at nakapagpatay na siya ng tao nung kabataan pa lang niya. Pero hindi yun ang pinag-uusapan natin ngayong araw na to sa video na to. Ang pinag-uusapan natin ay yung kaso ng EJK. Kaya itatabi ko na yun kasi yun, ibang kaso yun. Sa kaso lang ng EJK, may kasalanan ba si Duterte? Siya ba ang mastermind dito, ang nag-utos ng pagpatay ng ganitong karaming mga kababayan natin? O kaya hindi? Yan ang titignan ng ICC ngayon, ng korte. Titignan to ng mga hukom at pag-aaralan nila to, papakinggan nila ang mga biktima, papakinggan din nila si Duterte, papakinggan nila ang prosecution, papakinggan nila ang dalawang panig. At titignan nila dito without bias and as objectively as they can kung sino ba ang tama at sino ba ang mali. Dito natin malalaman kung guilty ba si Duterte o hindi. At ang maganda dito, at kaya dapat sa ICC talaga itong kasong to, ay dahil po sa Pilipinas, marami tayong problema. Unang-una, alam ba nyo na 12 out of the 15 justices sa ating Korte Suprema ay appointees ni Duterte. Tingin mo ba kaya nilang magbigay ng hatol na hindi biased o kaya na talagang objective? O kaya baka magkaroon sila ng utang na loob kay Duterte tulad ng hinihingi ng mga supporters si Duterte na dapat magkautang na loob si Marcos kay Duterte. Dito mo nakikita yung problema sa ganung pag-iisip, di ba? Utang na loob. May isa kang tao na inaakusa na pumapatay ng tao na nag-mastermind ng EJK. Pero dahil may utang na loob, hindi natin ito pwedeng kasuhan. Hindi natin ito pwedeng ibigay sa ICC. Dahil sa utang na loob. Tama ba yun? At didagdag mo pa dito na ang ating gobyerno has already said that they're not willing or able to prosecute Duterte on the crimes against humanity with regards to yung EJK na nangyari during the drug war. Tapos idagdag mo pa, na alam mo ba sa lahat ng mga napatay ng mga ating kapulisan nung panahon ni Duterte, yung mga over 6,000 na namatay na ating mga kababayan, ilan lang ang na-convict? Ngayon, hindi ko makita yung mga total number, pero yung nakita ko lang, lumalabas parang 8 lang ang na-convict na kapulisan. Sa dami-dami ng mga kapulisan na pumatay, 8 lang ang nakulong. 8 lang ang nahatulan ng guilty. Hindi ko nga alam kung nakakulong sila ngayon o hindi eh. At kaya lang naman nahatulan to ng guilty ay dahil may CCTV camera at marami silang witnesses ay yung iba. Ay yung mga libo-libong mga pinatay. Karamihan doon takot magsalita yung mga witnesses, walang CCTV camera, wala nga mga body cams, diba? Naalala nyo na si Bato de la Rosa, ayaw nga niya magkaroon ng body cam para sa ating mga kapulisan. Kaya nasa ICC ngayon itong kasong to. At para sa akin ganito lang, para sa aking mga kababayan na sinusuporta si Duterte, ito lang po ang hiningi ko sa inyo. At ito din para sa akin, para sa ating lahat. Ang nangyayari po ngayon ay what we call due process. May pagkakataon ngayon si Duterte na humarap sa korte at depensa ng sarili niya. At may pagkakataon din na magkaharapan sila doon sa mga nag-aakusa sa kanya. At dito natin malalaman sa isang korte na hindi biased at objective kung may kasalanan ba dito si Duterte sa krimen ng crimes against humanity dahil sa EJK. At para sa akin ganito lang. Kung ang hatol ng ICC ay walang kinalalaman si Duterte sa EJK na nangyari sa ating bansa, at hindi siya ang may kasalanan sa libo-libong mga namatay at lumabas dito na not guilty, tatanggapin ko po yun. Pero ang tanong ko ngayon sa mga sumusuporta kay Duterte, paano kung lumalabas nga na guilty siya? Matatanggap ba niyo yun? Kahit siya na mismo inaamin niya na pumatay nga siya ng tao, matatanggap ba niyo yun? Dahil pumatay siya ng tao, kailangan niya itong panagutin. Desisyon niya yan eh. Kaya kailangan din tanggapin niyo yun kung yun ang magiging hatol ng korte. Tignan natin kung ano mangyayari. Hindi natin talaga alam. Hindi ko alam kung mahahatulan ba siya ng guilty or not guilty. Kaya nga willing akong pakinggan tong kasong to at tatanggapin ko talaga kung ano man yung maging hatol. At para sa akin, ganito lang kasimple yon. Kahit sino man na mamamatay tao ay dapat maparusahan. Kung isa kang drug addict o isa kang pulis o kaya presidente. Kahit sino ka pa.
Pag pumatay ka ng isang kapwa-tao mo, kailangan kang maparusahan. Kayo mga katanod, ano sa tingin nyo? Agree ba kayo o disagree? Matatanggap ba nyo kung ang hatol kay Duterte ay not guilty? At matatanggap din ba nyo kung ang hatol sa kanya ay guilty? At tingin ba nyo, pumatay nga ng tao si Duterte? O kaya hindi at wala siyang kinalalaman sa EJK? Gusto ko marinig lahat ng opinion nyo at mag-uusap tayo ng masinsinan dito. Isulat nyo lahat yan sa comment section sa ibaba. At susubukan ko mag-reply at basahin lahat ng mga comments na to. At pag nagugustuhan niyo yung mga ganitong klaseng content, pakisubscribe na lang sa aking YouTube channel at pakiclick na rin yung notification bell na yan para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.